Gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Anong oras na para sa'yo? Oras magpalaot. Oras para magsaka. Oras para pumasok sa trabaho. Oras para bumiyahe. Iba-iba ang kahulugan ng oras para sa iba't ibang tao. Pero lahat tayo, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, naghahabol ng deadline. Posible kayang pati ang ating mundo ay nauubusan na rin ng oras? Pati nga ba ang kalikasan may mga deadline din? Kung susuriin ang bawat minuto, bawat oras ng ating pamumuhay, paggamit at pagkuha sa kapaligiran, ano kaya ang ating matutuklasan? Oras na para sa 60 minutong babago sa pagtingin mo sa panahon. Sa oras natin sa mundo. Bawat taon sa buhay ng tao ay pinagdiriwang. Sa bawat kaarawan, minamarkahan natin ang oras natin sa mundo. At bawat taon, nadaragdagan ang bakas natin sa kapaligiran. Kaya pwede ring marahil sabihin na hindi lang tayo ang tumatanda. Maging ang planeta at lahat ng kinukuha natin dito ay bumibilang din ng panahon. Kung iisipin, alin ba sa mga bagay na ginagamit natin o kailangan natin sa araw-araw ang hindi galing sa likas yaman? Lahat ng ating pangangailangan para mabuhay, para maaliw, para magtrabaho o bumilis ang trabaho, iisa ang pinanggagalingan, kalikasan. Pero kung magpapatuloy ang kasalukuyang bilis ng paggamit natin sa mga likas yaman, maaaring dumating raw ang panahon kung kailan mauubos na ang mga ito. Sa taong 2025 ay makakalbo na ang lahat ng gubat sa Pilipinas. Sa parehong taon, 2025, magiging mahirap at halos mauubos na raw ang supply ng malinis na tubig. Sa taong 2030, sinasabing bababa ang supply ng fossil fuels na nagbibigay sa atin ng enerhiya. At sa taong 2050, posible raw na masaid na natin ang mga isda sa karagatan. May ebidensya bang nagpapahiwatig na papalapit na tayo sa mga deadline na ito? Sa loob ng bawat segundo,
ang bawat isa sa may 7 bilyong katao sa buong mundo ay kailangang kumain para mabuhay. Dito sa Pilipinas, mahigit 70 milyong katao ang katumbas nito at 70% ng mga Pilipino ang umaasa sa isda at seafood para sa pagkain. Sa bilis ng panahon, sanay tayo na isang iglap lang nakukuha na natin ang ating mga gusto. Sa menu halimbawa, maaari kang pumili ng pagkaing ihahain sa hapag. Pero paano kung ang lapu-lapu o ang tuna na iyong gusto? Wala na sa menu. Ang dagat ang pinakamalaking natural resource o likas yaman ng mundo. %70 ng buong planeta ay natatakpan ng dagat. Nabuo ito 60 milyong taon na ang nakaraan. Sa ilalim nito ang makukulay na bahura. Na libu-libong taon ang kinailangan bago mabuo. At may mga isdang buhay na ang lahi bago pa dumating ang mga tao. May kasabihang maraming isda sa dagat. At sa isang banda, totoo ito. Kung titingnan sa mata ng mamimili, mukhang marami pa namang seafood na pwedeng ihain. Noong dekada 50, sinasabing pinakasagana ang ating karagatan. At para sa ating kumakain ng isda, tila wala namang pinag-iba ang noon at ngayon. Ito ang Navotas Fishport, ang pinakamalaking fishport sa bansa at isa sa pinakamalaking bagsakan ng seafood sa buong Asya. Ang mga isda rito ay nagmula pa sa Visayas at Mindanao. Pinag-aagawan sa mga bulungan o tawaran ang pinakamalalaki. Hanggang sa pinakamaliliit na isda. Kung babantayan ang mga galaw sa fishport nang walang patid sa loob ng 14 na oras, makikita kung gaano karaming banyera ng mga isda at gaano karaming tao ang dumaraan sa Navotas Fishport mula sa pagbukas ng pamilihan hanggang sa magsara ito. Patunay ito sa napakalaking demand para sa mga lamang dagat. Sa Navotas Fishport pa lang, nagbabagsak ng kulang-kulang 400 toneladang isda kada araw. Katumbas ng pinagsama-samang bigat ng 25 bus. Pero walang-wala raw ito kung ikukumpara sa dami ng ibinabagsak na isda sa Navotas 20 taon na nakakaraan. Noong mga panahon na yon, maraming isda at iba-ibang klaseng isda nakikita mo. Ang kumpara sa ngayon, noon hindi ka makadaan halos dito sa loob ng market sa dami ng banyera at marami rin nagbababa. Hindi mo makita ang halos daanan mo dahil sa kapal ng banyerang nakapatong-patong. Tapos ngayon, wala na.
Dati daw, kada isang oras, halos sa kalahating kilo o minsan 1 kilo na uhuli niya. Ngayon na halos mag-isang oras na kami, wala pa rin huli dito sa gitna ng dagat.